Nagsalita na si Presidente Bongbong Marcos tungkol sa estado ng Uniteam. Nung isang araw si VP Sara, ngayon naman si President Bongbong Marcos. Nung nauna si Senator Amy. So mukhang nagkakaroon tayo ng kumpirmasyon sa totoong estado ng Uniteam dahil sa mga statement ng tatlong to. Huwag niyo makakalimutan mga kotsero, tatlo lang po ang may karapatan, ang may K na magsalita tungkol sa Uniteam. Si PBBM, si VP Sara at si Senator Amy, sila lang yan dahil sila lang ang nagtatag ng Uniteam. Pero pag-usapan natin yan mga kutsero, hindi na nakatay si Presidente at nagsalita na siya tungkol sa yung impeachment na chismis kay VP Sara at yung mga lamat daw sa Uniteam. Hindi na nakatiis. Nagsalita na siya mga kutsero. Ito yung kanyang sinabi kanina sa balita. Ito, cracks in the Uniteam, Marcos says not true. Wala rong katotohanan lahat yan. President Ferdinand Marcos Jr. refuted a claim that there is already a crack in the Uniteam. The alliance of the Marcoses and Dutertes. The Uniteam alliance is even getting stronger and bigger with the addition of more members, Marcos Jr. said in a media interview in Honolulu. Ito yung media interview na yan mga kotsero. Panoorin natin lahat. We just want to know what are your thoughts or reaction on the impeachment talks against Vice President Sara Duterte? Well, lahat naman kami merong ganyan eh. So I don't think it's particularly unusual. I don't think it's particularly worrisome. There will always be an element that will want to change the results of an election. So, of course, binabantayan namin ng mabuti because we don't want her to be impeached. We don't want her to, she does not deserve to be impeached. So, we will make sure that this is something that we will pay very close attention to. The declarations of impeachment, parang lahat naman ng presidente ini-impeach. Ngayon, Vice President pa. So I guess it's just a continuing evolution of that thinking na basta ayaw namin dyan, tanggalin natin, impeach natin. Wala naman siguro at wala naman sigurong dahilan kung hindi lang ayaw sa amin. That's not a reason to be impeached. So, sir, wala pong Uniteam crackdown na tinatawag. Crackdown? Uniteam crack. Crack. I don't think so. Ang chill. Tibay nga eh. Dumadami yung pumupunta sa lakas, dumadami yung pupunta sa PFP. We are consolidating the Uniteam. It's actually become bigger and stronger than it was before. So, ayan, wishful thinking. These are the same people that talk about impeachment. They are also the same people that, wala na, nagbaklas-baklas na yung Uniteam. Tingnan na lang ninyo mga political developments in the past few months. Wishful thinking. That's na. How's your relationship with her po? With With? Sara? How's your relationship? Excellent. We on a professional level, I have nothing but good things to say about the work that she has done in the Department of Education. On a very personal level, we get along very well because you cannot campaign for how many months was that? We were campaigning together without getting to know each other very well, and it turns out that we are very different in many ways, and we're very similar in many ways. But that makes for a good friendship. Wishful thinking lang daw. Yung mga nagsasabi na may crack daw sa Uniteam. Wishful thinking lang yan. Ito yung statement ni Presidente. Well, didamay na rin natin yung tungkol sa impeachment tsaka yung sa... Ayan. Anyway, ito yung sinabi ni Presidente. Vice President Sara Duterte continues to enjoy the full support of President Ferdinand R. Marcos Jr. amid impeachment calls against her as the latter emphasized that she does not deserve to be ousted from office. Siguro naman, loud and clear yan, no? Siguro naman, loud and clear yan. Binabantayan namin ng mabuti because we don't want her to be impeached. Napakalino naman yan.
We don't want her to be impeached. We don't want her to. She does not deserve to be impeached. So we will make sure that this is something that we will pay a very close attention to. So kailangan bantayan mga kotsero. Kasi nga, may wishful thinking ang mga tao na nagsasabi na may lamat na ang unit team, na may crack na ang unit team, na merong impeachable offense si VP Sara, na may impeachable offense din si Presidente Bongbong Marcos. All of those are wishful thinking. Tagalog, nangangarap ng gising. Mga camping yan eh. Mga camping nangangarap ng gising. President Marcos made the remarks during the kapihan with the media on Sunday afternoon when asked for his reaction about the reported plans to impeach the Vice President. Sabi niya, the President added that impeachment calls against high-ranking officials is not something new, as he emphasized that there will always be an element that wants to change the results of an election. At saka mga kotsero, no, I think that is a sad commentary sa ating bansa. Nakakalungkot na komentaryo yan sa ating bansa, mga kotsero. Na kapag gusto mong baguhin ang resulta ng eleksyon, ay mag-file ka ng impeachment complaint. Bakit nakakalungkot yan? Kasi mga kotsero, unang-una, ang election po is a democratic exercise. Ibig sabihin, ito po isang aktibidad na ginagawa ng mga citizens ng isang bansa para tukuyin kung sino, number one, kung anong direksyon gusto nilang dalhin ang bansa. Pangalawa, kung sino ang magdadala sa direksyon na ito. Yun po yung, kaya po tayo nag-e-eleksyon. Hindi po yan para ilagay natin kung sino yung favorite natin. Yan po ay isang exercise, or that's an exercise of our sovereignty. Kaso mo hindi yata naiintindihan ng karamihan ng Pilipino yun kasi iniisip nila, gusto ko kasi to sikat. Hindi pwedeng ganon. Dapat kung sino yung sa palagay natin na kayang dali ng Pilipinas doon sa kinabukasan na gusto natin. Kaya ka maghahalal. Syempre, sa halalan, may panalo, may talo. Ngayon, yung talo, palaging bitter. Diba? Palaging bitter. Hindi nila makuha yung daya. Hindi nila makuha sa propaganda ng nagkadayaan daw noong 2022 national elections. So, dadaanin nila sa quote-unquote impeachment. But again, mga kotsero, yan po ay pangbabastos po yan sa democratic exercise na tayo pong lahat ay nag-participate. Pangbabastos po sa ating mga Pilipino yan. So I guess a continuing evolution of that, thinking na basta ayaw namin dyan, tanggalin natin, i-impeach natin. Well, meron naman sigurong dahilan kung bakit hindi lang ayaw sa amin. That's not a reason to be impeached. Tama naman. Kung ayaw nyo ay presidente, wala problema. Pero hindi naman yung dahilan para ma-impeach. Ano lang ba yung mga dahilan para ma-impeach? Kapag may ginawang violation ng ating mga batas, ang elected officials. Yun lang. Wala nang iba. That's it. Dahil di mo lang trip, pa-impeach mo. Ano kahilo? You will subvert the will of 31 million people dahil hindi mo lang trip? Kabobohan yan. As if there's already a crack in the unit team, President Marcos said that he does not see it coming, as he emphasized that they are even getting stronger and bigger with the addition of more members. Actually, minention dito ni Presidente yung Lakas CMD tsaka PFP. But mga kotsero, let's face facts. Si VP Sara po ay wala na sa Lakas CMD. Wala na po siya dyan. Siya po ay nasa, I think wala na siyang party. Wala na siyang partido actually. Pumatay, no. Meron siyang regional party which is HNP, yung hugpong ng pagbabago. But I don't know, hindi ko alam kung magna-national na sila eh. Ako, I'm of the persuasion, sa palagay ko, mga kotsero, baka mag-national na ang HNP. Which is also, mga kotsero, a good position for VP Sara kasi at least yung HNP,
ano talaga niya yan, anak niya talaga yan, yung HNP. So, walang problema dyan. Kumbaga, wala siyang makakabangga dyan, wala siyang makakaaway. Hindi niya kailangang, ano yun, mag-submit kung kanino. Kasi it's her party. Diba? So, siguro, we don't know yet, but probably we will find out next year kung magna-national na ang HNP. Kasi syempre, yung leader nila, vice-presidente na, national na ang scope. So, we don't know if they will do that. But, mga kotsero, kung magna-national pong HNP, that's good news for VP Sara. Sa PFP, recently, nagkakaroon ng mga bagong members. Sila ka CMD, nagkakaroon din ng bagong members. But, yung sa Lakas CMD is more of political convenience. Wala, conveniente, andyan eh. 'Di ba? Yan ang malakas sa house. So, lipat tayo sa Lakas. Parang dati nung PDP laban, 'di ba? Lakas ng Digong, lahat nasa PDP laban. Pinag-awayan pa ng Coco Pimentel tsaka ng Digong yan, yung PDP laban, 'di ba? Kasi ayun nga, kasi nandun karamihan ng mga politiko. But now they're sabi ang chismis nauubos daw. But let's see. I don't think it will die out ng PDP laban. Tagal na 'yan. So kung HNP going back do sa pinag-usapan natin, no. Si PFP daw may mga bagong members, sila ka CMD may mga bagong members because of convenience. Si HNP, most probably, one of these days, maririnig natin na si HNP will be a national party. Most probably. But kung hindi naman, okay lang din. It's the call of VP Sara anyway. So, bahala na siya doon. President Marcos also stressed on a personal level that they have an excellent relationship with Vice President Duterte as he emphasized that he sees nothing but good things about her work in the Department of Education. Vice President Duterte is the concurrent DepEd Secretary. So, malinaw naman yan, di ba? So, mga kotsero, mukhang yung main actors, tulad ng sinabi ni Senator Amy noong nakaraan, yung main actors ng Uniteam, mukhang wala namang problema. Ang may problema lang, yung mga sumabit. Yung mga sumabit. Sila Lakas CMD, yan, sumabit kasi yan. So, sila yung nagka-problema. But not the Uniteam. On a professional level, happy naman daw si PBBM kay VP Sara. On a personal level, okay din naman daw sila. May mga konting differences, but that makes it more interesting nga daw, sabi. Tsaka syempre, magkaiba talaga sila ng personality. Diyos ko, ano ba? Una, di ba? Sa pa lang, sa edad pa lang, ang laki na ng diferensya eh. So, it's obvious na magkakaroon talaga ng difference in personalities. In personalities. But at the very least, mga kotsero, importante, kahit magkaiba sila ng personalidad at di sila pareho ng trip, importante, pagdating sa kanilang pagkakaibigan, buo sila. Yun yung importante, mga kotsero. And, eto pa nga, it's not one way. Hindi lang ho yan si PBBM papunta kay VP Sara. It is reciprocated. Pati si VP Sara, ganun din ang sinasabi kay President Bongbong Marcos. Sabi niya, Sara Duterte on impeachment rumors, I still have the President's trust. Basta papanoorin natin yung video tungkol dyan. Yan. I believe I still have the trust of President Marcos Jr. Why? Because before he left, I asked him about the impeachment and he told me the truth that he knows about the impeachment. Kampante si Vice President Sara Duterte na nananatiling buo ang tiwala sa kanya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa gitna ng mga usapin ng impeachment laban sa kanya. Ayon kay VP Sara, isa ito sa kanilang napag-usapan bago pa umalis patungong Estados Unidos ang Pangulo. Gayunman, iniimbestigahan pa rin nilang mabuti ang mga umano'y hakbang upang alisin siya sa pwesto. Sinabi naman ni Pangulong Marcos Jr. na hindi na bago ang usapin ng impeachment sa mga opisyal ng pamahalaan. Ngunit patuloy nilang babantayan ang mga ganitong usapin. Hindi rin niya papayagan na mapatalsik sa pwesto ang pangalawang Pangulo. Lahat naman kami merong ganyan eh.
So I don't think it's particularly unusual. I don't think it's particularly worrisome. There will always be an element that will want to change the results of an election. Uh, so of course, pinapantayan namin ng mabuti because we don't want her to be impeached. We don't want her to. She does not deserve to be impeached. So we will make sure that this is something that we will pay very close attention to. Itinanggi na rin ni House Speaker Martin Romualdez na may mga hakbang para patalsikin sa pwesto si VP Sara. Hindi rin niya umano alam kung saan nagmula ang usaping ito. Kay Franz Castro, Samantala, sa mga alaga nyo, wala si PBBM na may lamat o crack na ang Uniteam Coalition. I don't think so. Mas tumitibay nga eh. Dumadami yung pumupunta sa lakas, dumadami yung pupunta sa PFP. We are consolidating the Uniteam. It's actually become bigger and stronger than it was before. So, ayan, wishful thinking. These are the same people that talk about impeachment. They're also the same people. talaga. Wala na, nagbaklas-baklas na yung Uniteam. Totoo yun. Tignan na lang ninyo mga political developments in the past few months. Kahapon sinabi ni VP Sara na wala siyang planong tumakbo sa pagkapresidente sa 2028 national elections. Gayunman, ang plano ng Diyos pa rin ang masusunod. Bernard Dadis, UNTV. yun. So mga kotsero, I think as far as the Uniteam is concerned, wala naman tayong problema. Yun lang talaga, maraming chismoso sa paligid. Maraming chismoso sa paligid. At ang masaklap dyan, mga kotsero, pati yung mga dating naniwala sa Uniteam kasama dyan. Na sila, gusto din nilang makitang magkawatak-watak ang Uniteam. Bakit? For whatever reason they have. It's probably personal or ideological. It doesn't matter. Basta ang punto is, gusto nilang masira ang Uniteam. Iba sa kanila, tinataas lang si PBBM, o si PBBM lang ang magaling, ganyan. Isa naman, si VP Sara lang ang magaling, etc., etc. Nakalimutan nila na Uniteam nga eh. Lang ganun. Pareho silang magaling. And they complement each other when it comes to making sure that the tasks are done. And ito nga yung hinahanap natin, di ba? Kaya nga natin hinalal si Presidente Bongbong Marcos at saka si VP Sara. Kasi gusto natin na for the next 6 years, meron tayo mga leader na nagkakasundo. Hindi katulad nung panahon ni Digong, na si Digong galit kay VP, si VP galit kay Digong. Diba? Ganun na nangyari. Nakakasuya, nakakapagod diba? O ngayon, we have the unity, we have a president who is friendly and supportive of the vice president, and we have a vice president who is friendly and supportive of the president. Tapos ngayon, pinipilit nilang pagwatak-watakin. Nakakalungkot pati kaalyado or mga nakasama sa kampanya. Gusto rin nila paghiwalay. For whatever reasons, mga kotsero. But I think that's very intellectually dishonest. Sa totoo lang. Diba? Frustrated yung iba kay PBBM, yung iba frustrated kay VP Sara. So, dahil ganun, sasabihin, hindi, walang kwenta walang kwenta si Sara, walang kwenta si Bongbong, o ganun. Ganun sila. Diba? So, ano na-achieve nila? Wala. Further division. Pagwatak-watakin palalo ang mga Pilipino. Yan ba talaga gusto natin? Sa totoong kwento lang, yan ba talaga gusto natin? Di ba ang totoong kalaban dito, yung mga dilawan? Nakalimutan nyo na ba? Na ang tunay na kalaban ay ang mga nasa oposisyon? Nakalimutan nyo na ba na mga ang tunay na kalaban ay mga CPP, NPA, NDF? Don't forget, mga kotsero, ang Uniteam po, ulitin lang natin. And I'll keep reinforcing this, paulit-ulit. Ang Uniteam po is composed of 3 people, o 3 persons. Si Presidente Bongbong Marcos, si VP Sara Duterte, at si Senator Amy Marcos. Yan lang ang Uniteam. Yung mga parti-partido, si Partido Federal, sila ka CMD, etc., etc.,
Alam naman natin na ano lang yan, mga sumabit. Lakas eh. Ang lakas ng Uniteam eh. Well, although si PBBM kailangan talaga niya ng party para political party para magkaroon siya ng makinarya para tumakbo. So nasa PFP siya. Bakit ba nagkakaroon ng imahe na parang nagkakalamat ang Uniteam? It's not because of these two. It's not because of them. Hindi yan dahil kay PBBM, hindi yan dahil kay VP Sara. It's because of the people na may gustong isulong na agenda. May mga tao sa paligid ni Presidente at ni Vice Presidente na gusto nila na sila ang bida. Pero gusto nila sila yung bida. So, what's the best way? Anong pinakamagandang paraan para sirain ang imahe ng pagkakaibigan at ng alyansa ni Presidente Bongbong Marcos at ni VP Sara? O di siraan nyo sila individually. Magpakalat kayo ng balita galing kuno sa DDS camp. Sa mga loyalista naman, gawa ng issue laban kay VP Sara. You know, may mga loyalista rin naman talaga na ayaw kay VP Sara. Pero okay lang yun. They're entitled to their own opinion. Walang problema doon. But at the end of the day, kung kayo man ay isang DDS na galit kay Presidente at kayo ay loyalista na galit kay VP, wala kayong choice. Kasi pinili nung dalawa na magsama sa isang coalition. Iyak na lang kayo. Wala kayong choice. That's it. So, I hope mga Kojero, this clarifies the situation more. May mga nakita akong comment. Sabi, ang late naman ng comment ni Presidente Bongbong Marcos. Ang late naman ng statement. Ganyan. Eh, ano ngayon? Importante, may statement. Diba? Importante, may statement kesa wala. Eh, yung iba nga eh. Hanggang mag-election, walang statement eh. Wala man lang statement of support hanggang mag-election. So, but anyway, let's just whatever the decision, basta ako, I'll support the Unity team. That's it. My support has always been with the Unity team. And kaya nga galit sa akin yung ibang loyalista dahil sinusuportahan ko si VP Sara. Galit din sa akin yung mga DDS dahil sinusuportahan ko si Presidente Bongbong Marcos. Eh lalo na galit sa akin yung mga dilaw. Kasi I will never support them. Kaya ganon. So ay lang yun. It's that's the path I chose to take. I will support the Unity team. Hanggat buo ang Unity team, nandiyan ang suporta ko. And, you know, I don't care if I'm alone. Wala akong pake. I can stand on my own 2 feet. And I hope, mga Kojero, na to some of us who are supportive na sumuporta sa Unity team, magkaroon din ng ganong paninindigan. Kasi mga Kojero, nilaban natin to eh. Nilaban natin to, di ba? Hanggang pahiyaan. Di ba? Minsan binabastos pa. Nilaban natin ang Unity. So, ngayon pa ba natin susukuan kung kailan naihalal na natin sila? Diba? It doesn't make sense, guys. At least not for me. Diba? So, well, but to each their own. Respeto na lang, diba? So, ayun mga Kojero, hanggang dito na lang po tayo sa video na ito. Okay, please don't forget to subscribe to our Coach Jared YouTube channel. And paki-follow na rin po ang ating Facebook page para lagi po kayo updated sa mga ganap dito sa aking channel. And I'll see all of you in our next Coach Jared Live. Bye everyone. See you next time. Bye.